Congressman Igay Irice. Nanggagala iti sa galit kung may papasa ang batas na isinusulong ni Sandro Marcos na anti-dynasty bill. Dahilan ni Irice na hindi ito totoong anti-dynasty bill. Sinabi pa niya na worst pa ito sa lahat ng dynasty. Hindi lang daw mataba, kundi bundat na dynasty ang ipopromote ng panukalang gusto ni Sandro Marcos. Dagdag pa ng kongresista na binabastos ng panukalang batas ni Sandro ang essence ng konstitusyon. Sinabihan pa ni Irice na bola lang lahat ng mga sinasabi at ipinapangako ni Pangulong Marcos. Tulad ng pagpapakulong sa mga taong sangkot sa flood control, pagpa-priority ng Independent Commission, at itong huli na anti-political dynasty. Kung ipapasa po natin itong version na ito po ay hindi anti-political dynasty bill. Dahil ito po mas worst pa sa nangyayari ngayon. Hindi lang po mataba na dynasty ang ipopromote nito, bundat na dynasty ang ipopromote nito. Binabastos natin ang essence ng konstitusyon kung ipapasa natin itong bill na ito. Alam nyo, sabi ni Presidente Marcos, priority niya magpakulong dahil dito sa flood control. Nagawa niya ba? Hindi. Bola lang. Sinabi ni Presidente, priority niya yung Independent Commission. Naipasa ba? Hindi. Bola lang. Ngayon, sabi niya, priority niya, anti-political dynasty. Alam na alam niya yung meaning ng dynasty sapagkat kaming dalawa ang author nung kauna-unahang batas na merong provision ng anti-political dynasty bill. Bola lahat. Please, Bola nun. Bola, Marcos. Your Honor. Naglabas naman ng sama ng loob sa Kongreso si Congressman Igay Irice kay Sandro Marcos. Na tila ba hindi na raw siya iginalang bilang isang nakatatanda sa kanya. Tila ba itong si Congressman Sandro ang naghahari-harian sa loob ng Kongreso, na kapag may kumontra sa kanya mga sinasabi at mga panukala, kaagad niya itong pagsasabihan at sasawayin. Kahit pa mas matanda at mas may karanasan pa sa kanya. Nangangahulugan lang na siya talaga ang batas dyan sa Kongreso. Mr. I am not accusing the majority. I'm accusing the majority leader. Because he called me at his office. I was accompanied by the minority leader. At tinanong niya ako, mismo, bakit ako nagsalita ng gano'n? 65 years old na ako. 30 lang yung nagtatanong sa akin. Hindi na ako nirespeto. Tinatanong, bakit ko sinabi yung mga sinabi ko? Wala na ba akong karapatang magsalita bilang miyembro ng minorya? Okay lang yan, Sandro Marcos. Samantalahin mo na. Kasi bilang na rin naman ang araw ng pamumuno, bilang Pangulo ang ama mo. Hindi habang buhay ang pamilya mo at ang apelyido nyo ang nasa kapangyarihan. Darating ang araw na alis na kayo sa palasyo, at sa araw din na yon, matatapos na ang pagiging spoiled brat mo dyan sa Kongreso. Pinagbibigyan ka lang ng mga kasamahan mo dyan sa Kongres, hanggat may napapakinabangan pa sila sa palasyo. Hanggat hawak nyo pa ang kaban ng bayan, magpakasaya ka. Kasi darating yung araw na para ka nalang batang paslid dyan sa Kongreso, pag wala na sa kapangyarihan ang tatay mo, ay wala na ring papansin sa'yo. At House Committee on Justice ng Kamara, tinapos na ang deliberasyon patungkol sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Pinagbutuhan na ng mayorya na sufficient in substance o may sustansya ang dalawang inihahing reklamo sa Vice Presidente. Tanging si Congressman Bong Suntay ang nag-iisang laban sa sufficient in substance na desisyon ng committee. With 54 votes in the affirmative, 1 in the negative, and 0 abstention, the chair declares the sufficiency in substance of Sabala et al. Impeachment complaint. So ruled. The chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. Ano pa nga bang asahan natin sa magiging resulta ng deliberasyon sa Kongreso? Sigurado na ipagpapatuloy nila ang napornada nilang plano noong isang taon. Kung papansinin mo ang mga miyembro ng committee ni Luis Tro, hindi ba't lahat sila ay matinding kalaban ng Vice Presidente? Natural na ang magiging resulta ng deliberasyon ay laging pabor sa kanilang plano noon pa. Hindi naman masyadong halata ang mga congressman na ito. Noong tinatalakay ang impeachment laban sa Pangulo, hindi na pinatagal ng 1 linggo, 2 araw lang, kaagad na ibinasura na ito ng Kongreso. Halatang hawak talaga ng Pangulo, ni Sandro at Romualdez ang Kongreso. For more video update, please subscribe, like and hit the notification bell.